Wala kang silbi! Ang sigaw na yon ay parang latigong humampas sa malamig na hangin ng opisina. Napayuko si Elias Cruz. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay sa hawakan ng mop. Hindi siya ang sinisigawan, pero pakiramdam niya ay tumagos sa kanyang dibdib ang bawat salita. Ganoon palagi ang epekto ng boses ni Ma'am Clarissa Montemayor, ang kanilang supervisor sa Lazaro Global. Isang boses na kayang patigilin ang pag-ikot ng mundo ng sinumang empleyado. Tahimik ang buong paligid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-type sa keyboard ng mga kasamahan niyang takot na mag-angat ng tingin. Lahat ay nagkukunwaring abala, nagkukunwaring walang narinig. Iyon ang batas sa Lazaro Global. Kapag si Ma'am Clarissa na ang nagsalita, lahat ay yuyuko. Sinuliya pa ni Elias ang kaawa-awang sales agent na si Minda na nakatayo sa harap ng mesa ni Clarissa. Nangingilid ang mga luha. Gusto sana niya itong damayan, pero alam niyang mas lalo lang itong mapapahamak. Ang tanging magagawa niya ay ipagpatuloy ang pagmop sa sahig na makintab na para maging abala at hindi mapansin. Habang nagpapatuloy sa paglilinis, isang anino ang dumaan sa salaming pinto ng kanilang opisina. Isang matandang lalaki. Nakatayo ito ngayon sa gitna ng lobby, mukhang nalilito. Simple lang ang suot nito, isang lumang puting barong na medyo naninilaw na at pantalon na halatang ilang beses nang tinahian. Sa paa nito ay isang pares ng sapatos na puno ng alikabok. Inilibot ng matanda ang kanyang mga mata sa paligid, tila may hinahanap. Sinubukan niyang nangitian ang isang empleyadong dumaan pero iniwasan lang siya nito ng tingin. Sinubukan niyang lumapit sa reception desk pero nagkunwari itong may kausap sa telepono. Walang gustong lumapit, walang gustong magtanong. Dahil lahat sila ay alam ang hindi nakasulat na utos ni Clarissa. Huwag mag-aksaya ng oras sa mga kliyenteng mukhang walang pera. Naramdaman ni Elias ang pagkirot sa kanyang puso. Naalala niya ang kanyang ama na pumanaw na. Isang simpleng magsasaka na laging may ngiti sa labi. Kung ito ang nasa kalagayan ng matanda, ayaw niyang maranasan nito ang mapagkutyang tingin ng mundo. Tumingin siya sa direksyon ni Clarissa. Nakatalikod ito, abala sa pagkausap sa telepono. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan, itinabi ni Elias ang kanyang mop sa isang sulok. Naglakad siya papunta sa water dispenser, kumuha ng isang basong papel at nilagyan ito ng tubig. Sa bawat hakbang niya palapit sa matanda, bumibilis ang kabog ng kanyang dibdib para siyang magnanakaw na gumagawa ng kabutihan. Tay, tubig po, pabulong niyang sabi. Nag-angat ng tingin ng matanda. Ang mga mata nito ay pagod, ngunit may bahid ng gulat at pasasalamat. Kinuha nito ang baso gamit ang nanginginig na kamay. Salamat, iho. Maupo po muna kayo dito, sabi pa ni Elias. Itinuturo ang isang upuan sa gilid na hindi masyadong kita mula sa mesa ni Clarissa. Umupo ang matanda at ininom ang tubig. Napangiti ito kay Elias, isang ngiting tila nagpagaan sa buong paligid. Gumaan din ang pakiramdam ni Elias. Ang simpleng pagtulong ay parang isang malaking tagumpay sa mundong pinaghaharian ng takot. Akala niya ay ligtas na siya. Ngunit nang lumingon siya, isang malamig na anino ang tumabon sa kanila. Hindi niya kailangang mag-angat ng tingin para malaman kung sino ito. Ang mamahaling pabango pa lang ay sapat na. Ang tunog ng takong ng sapatos na dahan-dahang lumalapit ay parang martilyo sa kanyang dibdib. Nakatayo sa harap nila si Clarissa Montemayor. Nakahalukip-kip ito at ang mga mata ay parang dalawang patalim na nakatutok sa kanya. Hindi ito nagsalita. Tinitigan lang siya nito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na mas masakit pa sa anumang sigaw. Pagkatapos ay ibinaling nito ang tingin sa matanda na may halong pandidiri. Bumalik ang tingin nito kay Elias. At sa wakas, nagsalita ito. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng lason. Cruz, ano ang ginagawa mo? Hindi mo ba alam ang utos ko? Pinanatili ni Clarissa Montemayor ang matigas na pagkakatayo.
Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip pa rin sa kanyang dibdib. Pinanood niya ang bawat galaw ni Elias, ang dahan-dahan nitong pagtalikod, ang pagpulot sa mop, at ang pagsimula muli sa paglilinis na parang walang nangyari. Walang salitang lumabas sa bibig ni Elias, walang pagrereklamo, tanging ang marahang tunog lang ng mop sa sahig ang maririnig. Pero para kay Clarissa, ang katahimikan ni Elias ay isang uri ng pang-iinsulto, isang hamon sa kanyang kapangyarihan. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Hindi sapat na napahiya niya ito. Kailangan niyang iparamdam dito kung sino ang mas nakatatataas. Cruz! Muli niyang tawag. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Huminto si Elias at lumingon. Ang muka ay walang emosyon. Po, ma'am. Mukhang hindi mo naintindihan ang trabaho mo, sabi ni Clarissa, habang nililibot ang tingin sa sementadong sahig na halos pwede nang pagmukain. Ang labi! Linisin mo ulit. Gusto kong makita ang refleksyon ko dyan. Nakita niya ang bahagyang paggalaw sa panga ni Elias. Isang kislap ng pagtutol sa mga mata nito. Pero sa huli, tumango lang ito. Opo, ma'am. Habang pinapanood ni Clarissa si Elias na naglalakad papunta sa lobby, isang pamilyar na damdamin ang kumukulo sa loob niya. Galit. At sa ilalim ng galit na yon, isang bagay na mas malalim at mas madilim. Takot. Bigla, ang anyo ni Elias na nag-iisang naglilinis sa malawak na lobby ay nagbalik sa kanya ng isang alaala. Isang alaalang pilit na niyang ibinabaon sa limot. Ang imahe ay malabo sa simula. Isang maalikabok na daan. Ang init ng araw sa kanyang balat. At ang tawa, ang malakas na tawanan ng mga kalaro niya. Bata pa siya noon. Suot ang luma at pudpod na uniforme. At sa kanyang mga paa, isang pares ng sirang tsinelas na tinahilang ng kanyang ina gamit ang alambre. Clarissa, basahan! Clarissa, basahan! Sigaw ng mga ito habang tumatakbo palayo. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng kalsada, yakap-yakap ang kanyang mga libro, habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang kahihiyan, ang sakit ng pagiging mahirap at walang halaga sa mata ng iba. Napapikit si Clarissa. Hindi. Hinding-hindi na siya babalik doon. Kaya siya naging ganito. Naging matigas. Naging malupit. Dahil sa mundong ito, kung hindi ka mang-aapak, ikaw ang aapakan. Ang mga taong tulad ni Elias, ang mga taong tulad ng matandang pulubi na yon, sila ang mga anino ng kanyang kahapon. At kailangan niyang patunayan, sa sarili niya at sa lahat, na malayo na siya sa aninong iyon. Napadako ang tingin niya sa matandang lalaki na nakaupo pa rin sa sulok. Tahimik lang itong nagmamasid sa lahat ng nangyayari. Nag-iinit ang ulo ni Clarissa sa tuwing nakikita niya ito. Isa pa itong paalala ng kahirapan. Biglang tumunog ang cellphone ni Elias. Mabilis niya itong kinuha mula sa bulsa at sinagot. Ang boses ay halos pabulong. Tumalikod siya. Marahil ay para hindi marinig. Hello, Nay. Kumusta po kayo? Opo. Malakas ako dito. Kumakain po ako sa tamang oras. Huwag kayong mag-alala. Sige po. Nay, mahal ko po kayo. Nakita ni Clarissa ang pagbabago sa mukha ni Elias habang kausap ang ina. Isang saglit na lumambot ang anyo nito. Pero para kay Clarissa, isa lang itong katibayan ng kahinaan. Nag-aaksaya ng oras ng kumpanya para sa personal na tawag. Napansin din niya na ang matandang lalaki ay nakatingin din kay Elias. Ngunit ang tingin nito ay iba. Hindi mapanghusga, tila malalim ang iniisip. Hindi na matiis ni Clarissa. Kailangan niyang alisin si Elias sa kanyang paningin. Kailangan niyang bigyan ito ng trabahong magpapatunay na ito ay isang hamak na maintenance crew lang. Cruz! Sigaw niya ulit. Po, ma'am. Iwanan mo na yan. Utos niya. Pumunta ka sa bodega sa basement. Ayusin mo lahat ng mga lumang files doon. Gusto ko nakaayos yun alphabetically bago ka umuwi. Nakita niya ang pagod sa mga mata ni Elias. Ang bodega ay hindi nagagalaw sa loob ng maraming taon.
Isang imposibleng gawain. Pero muli, tumangulang ito. Masusunod po, ma'am. Habang paalis si Elias, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Clarissa. Sa wakas, nailagay na niya ito sa kanyang tamang lugar. Madilim at maalikabok sa loob ng bodega. Ang tanging ilaw ay mula sa isang bumbilyang aandap-andap. Pinagpapawisan na si Elias habang binubuhat ang isang mabigat na kahon ng mga lumang dokumento. Nang ilapag niya ito sa sahig, biglang bumigay ang luma at basang karton. Kumalat ang mga folder at papel sa sahig. Napabuntong hininga si Elias at nagsimulang damputin ang mga ito isa-isa. Isang folder na mas naninilaw kaysa sa iba ang nakakuha ng kanyang pansin. Kinuha niya ito at pinagpagan ang alikabok. Sa cover nito, nakasulat sa malalaking itim na letra ang isang pangalan, Proposal for Process Improvement, at sa ilalim, ang pangalan ng may akda, Clarissa Montemayor. Kumunot ang noo ni Elias. Dahil sa kuryosidad, binuklat niya ito. Sa unang pahina pa lang, bigla siyang nanlamig. Napatigil ang kanyang paghinga, ang mga diagram, ang mga flowchart, ang mga salitang ginamit. Hindi niya kailangang basahin ang lahat. Kilala niya ang bawat letra. Kilala niya ang bawat ideya. Dahil ito ang kanyang sulat kamay. Ito ang mga salita niya. Ito ang mga ideya niya. Isang proyektong ipinasa niya kay Clarissa. Maraming taon na ang nakalipas, noong pareho pa silang mga baguhan na may pag-asang makakatulong ito sa kanilang parehong pag-angat. Isang proyektong ninakaw nito at inangkin bilang kanya. Ang proyektong naging dahilan ng unang promosyon ni Clarissa at ang proyektong naging dahilan kung bakit siya nanatili sa anino habang buhay. Nanginginig ang mga kamay ni Elias habang hawak ang lumang folder. Bawat letra, bawat guhit sa papel na yon ay parang mga multo mula sa nakaraan na biglang nagbalik upang sampalin siya sa kasalukuyan. Naalala niya ang lahat. Ang mga gabing halos hindi siya natulog para lang matapos ang proposal na yon. Ang pag-asang mamumulat ang mga mata ng management sa kanyang kakayahan. Ang tiwala niya kay Clarissa, ang kasabayan niyang nangangarap din na siyang nagpresintang mag-abot ng proposal sa mga boss nila. Mas may lakas ako ng loob, Elias. Sabi nito noon, may ngiti sa mga labi. Hayaan mo na ako. Para sa ating dalawa naman to. At siya, sa kanyang pagiging mahiyain at mapagtiwala, ay pumayag. Ilang linggo ang lumipas. Inanunsyo ang promosyon ni Clarissa. Tuwang-tuwa pa siya para dito. Naghintay siya. Hinintay niyang banggitin ni Clarissa ang pangalan niya, ang kontribusyon niya. Pero wala. Ang tanging sinabi nito sa kanyang victory speech ay pusong manikmbi. Salamat sa tiwala. Pinaghirapan ko po ito. Mula noon, nagsimula ang mabilis na pag-angat ni Clarissa at ang dahan-dahang paglubog ni Elias. Tinanggap na lang niya ang kapalaran. Para saan pa ang lumaban? Papel lang ang hawak niya. Posisyon ang hawak nito. Isinara ni Elias ang folder. Ang galit na matagal na niyang ibinaon ay unti-unting umaakyat sa kanyang lalamunan. Mainit at mapait. Ngunit kasabay nito ang takot. Kung magsasalita siya ngayon, ano ang mangyayari? Siya, isang maintenance crew, laban sa isang makapangyarihang supervisor? Sino ang paniniwalaan? Baka hindi lang siya matanggal sa trabaho. Baka siraan pa siya para wala na siyang ibang mapasukang kumpanya. Paano na ang nanay niya? Ang mga gamot nito? Sa huli, nanaig ang takot. Isiniksik niyang muli ang folder sa ilalim ng pinakamatandang tumpok ng mga dokumento. Sa isang sulok kung saan marahil ay hindi na ito muling makikita ni Numan. Itinago niya ang katotohanan. Itinago niya ang kanyang sakit. Pinili niyang manahimik. Kinabukasan, mas maaga siyang pumasok. Sinikap niyang iwasan ang mga mata ni Clarissa. Ang bawat pagdaan nito sa kanyang harapan ay nagdudulot ng kaba at hinanakit sa kanyang dibdib.
Pinilit niyang maging abala, maging invisible. Tanghali na nang mapansin niyang muli ang matandang lalaki. Si Mang Herminio, nakaupo na naman ito sa parehong upuan sa sulok. Matiyagang naghihintay. Walang nag-aalok ng tulong. Walang kumakausap. Naramdaman muli ni Elias ang awa. Kahit gaano pa kabigat ang daladala niya, hindi niya kayang talikuran ang isang taong nangangailangan. Sa pagkakataong ito, may dalawang malalaking kliyente, mga dayuhang investor, nakausap si Clarissa sa meeting area. Naririnig ni Elias ang boses ni Clarissa, puno ng kumpiyansa at profesionalismo, habang ipinapaliwanag ang mga bagong real estate project ng kumpanya. Biglang tumayo si Mang Herminio at marahang lumapit sa grupo. "Excuse me lang, ma'am," sabi ng matanda sa mahinang boses. "May itatanong lang sana ako tungkol sa mga lupa sa probinsya." Biglang natigil si Clarissa sa pagsasalita. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng inis. Tumingin siya sa mga investor, pilit ng ngumiti. "Excuse me for a moment." Humarap siya kay Mang Herminio. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Hindi niyo ba nakikitang may kausap akong importante?" Pabulong ngunit madiin niyang sabi. "Pasensya na, Ineng. Gusto ko lang sanang malaman kung ano ba ang hindi mo maintindihan." Putol ni Clarissa. Medyo lumalakas na ang boses. "Ilang beses ko bang sasabihin na abala kami? Bumalik ka na lang kung kailan ka may pera. Wala kang pera. Wala kang karapatang magsayang ng oras namin dito." Ang huling mga salita ay binitawan niya ng malakas. Sapat na para marinig ng mga investor at ng buong opisina. Napayuko si Mang Herminio, ang mukha ay namula sa hiya. Ang buong katawan niya ay tila umurong. At sa sandaling iyon, may pumutok sa loob ni Elias. Hindi na niya napigilan ang sarili. Ang takot, ang galit, ang hinanakit, lahat ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay isang matandang pinapahiya sa harap ng maraming tao. Isang taong walang kalaban-laban, tulad niya noon. Binitiwan ni Elias ang hawak niyang basahan. Naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay matatag. Tumayo siya sa pagitan ni Clarissa at ni Mang Herminio. Humarap siya kay Clarissa at sa unang pagkakataon, tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. "Ma'am, tama na po." Ang boses ni Elias ay hindi pa sigaw. Mahinahon ito, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat. Nagulat si Clarissa. Ang buong opisina ay natahimik. Maging ang mga investor ay napatingin. "Anong sabi mo?" Hindi makapaniwalang tanong ni Clarissa. Tao rin po siya. Pagpapatuloy ni Elias, ang tingin ay hindi nagbabago. Nararapat lang po siyang respetuhin, may pera man o wala. Isang sampal. Ang mga salita ni Elias ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Clarissa sa harap ng mga importanteng kliyente. Ang kanyang mukha ay namula. Hindi sa hiya, kundi sa matinding galit. Ang kanyang profesional na maskara ay tuluyang nabasag. Wala na siyang pakialam sa mga investor. Wala na siyang pakialam sa ibang empleyado. Ang tanging nakikita niya ay ang hamak na janitor na nangahas na kalabanin siya. Itinuro niya ang nanginginig na daliri sa mukha ni Elias. "You're fired." Sigaw niya. Ang boses ay nangingibabaw sa buong opisina. "Pack your things and get out." Tahimik na pinanood ni Benedicto Lazaro. Sa ilalim ng kanyang anyo bilang si Mang Herminio, ang buong eksena. Ang pagsigaw ni Clarissa, ang pagkatulala ng lahat, at ang tahimik na dignidad sa mukha ni Elias habang tinatanggap ang parusa. Sa loob ng 50 taon na pagpapatakbo ng Lazaro Global, libu-libong klase ng tao na ang nakita niya. Nakita na niya ang sakim, ang tuso, at ang mapagkunwari. Ngunit sa araw na ito, sa katauhan ng isang hamak na janitor, nakakita siya ng isang bagay na matagal na niyang hindi nasasaksihan. Tapang na nagmumula sa kabutihan. Habang nagmamarcha si Clarissa pabalik sa kanyang opisina, malamang para tawagan ng human resources at gawing formal ang pagkakatanggal kay Elias, isang bahagyang ramdang ngiti ang sumilay.
Sa labi ni Benedicto, tumawag ka hanggang sa mamaga ang lalamunan mo. Ineng. Pero ang pinto na yan ay isinara ko na bago ka pa man kumatok. Nakita niyang bumalik si Elias sa kinatatayuan nito kanina. Dahan-dahang pinulot ang mga gamit sa paglilinis na parang wala na itong pakialam sa mundo. Lumapit ang ilang katrabaho nito. Tinatapik siya sa balikat. Bumubulong ng mga salita ng pakikiramay. Pero alam ni Benedicto, sa huli, mag-isa lang si Elias. Nagpa siya siyang kumilos. Tumayo si Benedicto at lumabas ng opisina. Nagpunta siya sa maliit na tindahan sa kanto at bumili ng 2 supot ng mainit-init pang kamote Q at 2 bote ng tubig. Pagbalik niya, hinanap niya si Elias. Nakita niya ito sa staff lounge, nakaupo mag-isa sa isang sulok, nakatingin sa kawalan. Dahan-dahan siyang lumapit, sinadya niyang gawing parang pagod at hirap ang kanyang paglakad. Iho, tawag niya sa mahinang boses. Nag-angat ng tingin si Elias. Pilit itong ngumiti. Ngunit bakas sa mga mata nito ang bigat ng problema. Mang Herminio, pasensya na po kayo kanina. Nadawit pa po kayo. Umiling si Benedicto at umupo sa tabi niya. Inilapag niya ang kamote Q sa mesa. Ako dapat ang humingi ng pasensya dahil sa akin, nawalan ka ng trabaho. Huwag po ninyong isipin yon, Tay. Ginawa ko po ang tama. Lalong humanga si Benedicto sa puso ng binatang ito. Sa gitna ng takot at panggigipit, pinili pa rin niyang tumayo para sa tama. Bihira na ang ganyang katapangan. Kumain ka muna. Alok ni Benedicto, itinutulak ang isang supot kay Elias. Pampaginhawa ng loob. Nag-aalangan man ay tinanggap ito ni Elias. Nagsimula silang kumain sa katahimikan. Mukhang malalim ang iniisip mo, basag ni Benedicto sa katahimikan. Napabuntong hininga si Elias. Ang nanay ko po kasi, may sakit po siya sa probinsya. Ako lang po ang inaasahan niya para sa mga gamot. Sa wakas, ang puso ng problema. Alam ni Benedicto na ang bawat tao ay may pinanggagalingan. Ang kay Clarissa ay ang takot sa kahirapan. Ang kay Elias naman ay ang pagmamahal sa pamilya. Hindi ko po alam kung paano ko to sasabihin sa kanya. Halos pabulong na sabi ni Elias, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ayokong mag-alala pa siya. Hinayaan lang siya ni Benedicto na ilabas ang kanyang salubin. Ikinuwento ni Elias ang kanyang pangarap na maging arkitekto. Isang pangarap na kinailangan niyang isantabi para magtrabaho at suportahan ang kanyang ina. Habang nakikinig, lalong tumitibay ang desisyon sa puso ni Benedicto. Hindi lang isang empleyado ang nasa harap niya. Isa itong leader na hindi pa nadidiskubre. Nang matapos silang kumain, tumayo si Elias. Salamat po sa pakikinig, Mang Herminio. Gumaan po ang pakiramdam ko. Kailangan ko na pong ayusin ang mga gamit ko. Tinanguan lang siya ni Benedicto at pinanood itong maglakad palayo. Nang sigurado siyang wala nang nakatingin, kinuha ni Benedicto ang kanyang luma at gasgas na cellphone mula sa bulsa. Hindi ito smartphone, isa itong modelong halos hindi na ginagamit. Ngunit para sa kanya, sapat na ito. Binuksan niya ang kanyang mga mensahe at mabilis na nag-type. Ang tatanggap ng mensahe ay ang pinagkakatiwalaan niyang head ng Human Resources. Ang laman ng text, huwag mo na siyang tanggalin. Subaybayan niyo lang. Pinindot niya ang send. Isang simpleng utos na babago sa takbo ng lahat. Pag-angat niya ng tingin, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit, amoy alak, at may aroganteng tindig. Ang buhok ay nakaayos, ngunit ang mga mata ay mapupungay. Si Anton Lazaro, ang kaisa-isa niyang anak, ang pinakamalaki niyang kabiguan. Tiningnan siya ni Anton mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Pagkatapos ay lumingalinga ito na parang may hinahanap. Bumaling ito sa isang dumaang empleyado. Nasaan si Clarissa? Tanong nito. Pagkatapos ay itinuro siya nito ang sarili niyang ama.
At sino itong matandang pulubi na ito sa loob ng opisina ko? Parang bombang sumabog sa pandinig ni Clarissa ang tanong ni Anton Lazaro. Sino itong matandang pulubi na ito sa loob ng opisina ko? Nagmamadali siyang lumabas ng kanyang kwarto. Isang pekeng ngamangiti ang agad na idinikit sa kanyang mga labi. Si Anton, ang panganay na anak ni Don Lazaro, ang susunod na tagapagmana, at ang pinakamahalaga, ang taong kailangan niyang makuha ang loob para masigurado ang kanyang posisyon. Sir Anton, welcome po! Bati ni Clarissa. Ang boses ay matamis na parang pulot. Hinatid lang po yang matanda ng isa sa mga staff. Paalis na rin po siya. Pinandilatan niya ng mata ang isang security guard. Isang senyas na paalisin na ang matanda. Ngunit bago pa man makalapit ang guard, tumayo na si Mang Herminio, nagpagpag ng pantalon at naglakad palabas ng walang imik. Hindi man lang pinansin ni Anton ang paliwanag niya. Ang mga mata nito ay nakatuon sa ibang bagay. Nabalitaan ko ang nangyari kanina, sabi ni Anton. Ang boses ay may halong panunuya. Nag-eskandalo ka raw sa harap ng mga investors dahil lang sa isang janitor. Nanlamig ang buong katawan ni Clarissa. Ang balita. Gaano kabilis itong kumalat? Sir, a misunderstanding lang po yun. Disciplinary action. The employee was being disrespectful. I don't care, putol ni Anton. Ang pakialam ko lang ay ang imahe ng kumpanya at ang imahe ko. Dahil sa ginawa mo, mukha akong palpak na hindi kayang kontrolin ng mga tao ko. I'm so sorry, Sir Anton. Hindi na po mauulit. Dapat lang, sabi ni Anton, bago siya tinalikuran at naglakad papasok sa elevator na para lang sa mga executive. Ayusin mo yan, Clarissa. Ayusin mo yan ng mabilisan. Naiwan si Clarissa na nakatayo sa gitna ng lobby, nanginginig sa galit at takot. Ang kahihiyan. Muli, ang kahihiyan. Ang lalaking pinipilit niyang pahangain ay siya pang unang humamak sa kanya. At lahat ng ito, dahil kanino? Dahil kay Elias Cruz. Isang apoy ng paghihiganti ang nag-alab sa kanyang dibdib. Hindi sapat na matanggal ito sa trabaho. Kailangan niyang wasakin ito. Kailangan niyang patunayan kay Anton at sa lahat na siya, si Clarissa Montemayor, ang may control. Nagmarcha siya papunta sa Human Resources. Nasaan ang termination papers ni Elias Cruz? Bungad niya sa HR manager. Pinirmahan ko na kanina. Bakit nandito pa rin siya? Ang manager, isang babaeng mas may edad na, ay nag-angat ng tingin mula sa salamin, kalmado. May natanggap kaming direktiba mula sa itaas, Ma'am Clarissa. Naka-hold muna ang termination niya pending further investigation. Ano? Sinong itaas? Nagulat na tanong ni Clarissa. Ang opisina lang po ng CEO ang nakasulat, ma'am. Pasensya na. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Clarissa. Ang opisina ng CEO? Bakit makikialam ang CEO sa isang janitor? Imposible. Maliban na lang kung may nagsumbong. May nagsumbong tungkol sa eksena kanina. Isang pakiramdam ng paranoia ang gumapang sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya, lahat ng mata ay nakatingin sa kanya, naghihintay sa kanyang pagbagsak. Hindi. Hindi siya babagsak. Kung hindi niya ito matatanggal sa simpleng paraan, gagawa siya ng paraang hindi na ito makakapalag. Bumalik siya sa kanyang opisina at tinawagan ang kanyang pinakaloyal na alipores, isang babaeng nagngangalang Cynthia. Cynthia, may ipapagawa ako sa'yo, sabi niya. Ang boses ay seryoso. Subaybayan mo si Elias Cruz. Bawat galaw, bawat tawag sa telepono, bawat paghinga, i-report mo sa akin ang lahat. Nagsimula ang kanyang obsesyon. Bawat ulat ni Cynthia ay sinusuri niya. Ma'am, lumabas siya para bumili ng kape. Ma'am, nag-CR siya 10 minuto. Mga walang kwentang detalye. Ngunit hindi siya tumigil. Naghahanap siya ng butas.
Naghintay siya ng pagkakamali. Isang gabi, hindi siya makatulog. Ang mga salita ni Anton ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Mukha akong palpak. Kasabay nito, ang alaala ng kanyang kabataan. Clarissa, basahan! Napabangon siya. Hinahabol ang kanyang hininga. Pawis na pawis. Ang nakaraan at ang kasalukuyan ay naghahalo, bumubuo ng isang bangungot. Ang takot. Ang takot na bumalik sa pagiging basahan. Ito ang nagtutulak sa kanya. Ito ang nagbibigay katwiran sa lahat ng kanyang kasamaan. Kinabukasan, pumasok si Cynthia sa kanyang opisina, may ngiti sa labi. Ma'am, may nakuha na po ako. Inilapag nito ang cellphone sa mesa at ipinakita ang isang litrato. Isang malabong litrato ni Elias na nakatayo sa labas ng fire exit, may kausap sa telepono. Kaninang umaga lang po yan, ma'am. Oras ng trabaho. At hindi lang yan, sabi pa ni Cynthia. Ilang beses ko na siyang nakitang ginagawa yan. Sa loob ng isang linggo, laging patago. Isang nangiting demonyo ang gumuhit sa mga labi ni Clarissa. Sa wakas, ang ebidensyang kailangan niya. Paglabag sa patakaran ng kumpanya, pagnanakaw ng oras, isang kasalanang hindi mapapatawad. Magaling, sabi niya kay Cynthia. Magaling. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-type ng isang email na ipapadala sa buong departamento. Subject: Urgent Meeting. Performance Review. Tumingin siya sa bintana sa abalang syudad sa ibaba. Bukas, bulong niya sa sarili. Bukas, sa harap ng lahat, wawakasan ko na ang problema. Anak, masama pa rin ang pakiramdam ko. Ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya ay mahina at nag-aalala. Napatigil si Elias sa pagwawalis at sumandal sa pader ng fire exit, ang nag-iisang lugar sa gusali kung saan siya maaaring makipag-usap ng pribado. Nagpapahinga po ba kayo ng mabuti? Nay, naiinom niyo po ba yung mga gamot na pinadala ko? Tanong niya. Pilit pinapasigla ang sariling boses para hindi makahalata ang ina. Oo anak, pero parang hindi na tumatalab. Bawat salita ng kanyang ina ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Elias. Ang gamot, ang perang pinaghihirapan niya na laging kulang, laging hindi sapat. Sige po, Nay. Kakausapin ko po ulit yung doktor. Magpadala po ulit ako ng pera dyan. Huwag po kayong mag-alala. Huwag mong masyadong pilitin ang sarili mo, Elias. Baka mapabayaan mo na ang kalusugan mo dyan. Hindi po, Nay. Malakas po ako. Pagsisinungaling niya. Sa totoo lang, pagod na ang kanyang katawan at isipan. Ang patuloy na panggigipit ni Clarissa. Ang takot na anumang oras ay tuluyan na siyang masisante. At ngayon, ang kalusugan ng kanyang ina. Pagkatapos ng tawag, napasandal siya sa pader at napapikit. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Hindi niya namalayan na sa kabilang dulo ng hallway, isang anino ang mabilis na nagtago sa likod ng pader. Hawak ang isang cellphone na kumukuha ng kanyang litrato. Kinahapunan, habang nag-aayos siya ng mga gamit, muling lumapit sa kanya si Mang Herminio. May dala itong supot ng nilagang saging. Mukhang pasan mo ang daigdig, iho, sabi ng matanda. Iniabot sa kanya ang pagkain. Medyo mabigat lang po ang mga problema. Tay, sagot ni Elias, tinanggap ang saging. Ang simpleng kabaitan ng matanda ay tila isang maliit na sinag ng liwanag sa kanyang madilim na araw. Ganyan talaga ang buhay, sabi ni Mang Herminio habang umuupo sa tabi niya. Kung minsan, kailangan nating dumaan sa pinakamatinding unos para makita ang tunay nating lakas. Tumingin si Elias sa matanda, sa mga mata nitong puno ng karunungan. Paano po kung sumuko na lang? Halos pabulong niyang tanong, umiling si Mang Herminio. Huwag, dahil hindi mo alam,
Baka ang pagsuko mo ay mangyayari isang hakbang na lang bago ka manalo. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Anak, anuman ang mangyari, manatili ka lang sa tama. Ang katotohanan ay laging may paraan para lumabas, gaano man ito katagal ibaon. Ang mga salita ng matanda ay kakaiba, tila may mas malalim na kahulugan. Bago pa man makapagtanong si Elias, tumayo na si Mang Herminio at tinapik siya sa balikat. Sige iho, mauna na ako. Naiwan si Elias na nag-iisip, manatili ka lang sa tama. Nang bumalik siya sa kanyang locker para kunin ang kanyang bag, napansin niya ang isang bagong memo na nakapaskil sa bulletin board. Isang email mula sa opisina ni Clarissa Montemayor. Para sa lahat ng empleyado mula kay Clarissa Montemayor, Supervisor Paksa. Urgent meeting, performance review. Mangyaring dumalo sa isang mahalagang pagpupulong bukas ng umaga, ika-9 ng umaga, sa main conference room. Ang pagdalo ay sa pilitan. Kinabahan si Elias. Isang performance review para sa lahat? Imposible. At pagkatapos, nakita niya ang huling linya sa ibaba ng anunsyo. Isang linyang tila isinulat para lang sa kanya. Ang presensya ng maintenance staff na si Elias Cruz ay kinakailangan. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Mas malamig pa sa aircon ng opisina. Alam na niya, hindi ito isang simpleng pulong. Isa itong patibong. At siya ang pain. Nakatayo si Clarissa Montemayor sa harap ng conference room, sa ibabaw ng isang maliit na entablado na parang isang reynang handa nang magbigay ng kanyang hatol. Ang kanyang pulang-pulang bestida ay matingkad sa gitna ng kulay abo na mga pader. Ang bawat mata sa silid na yon, mula sa pinakamababang empleyado hanggang sa mga department heads, ay nakatuon sa kanya. Ito ang sandaling hinintay niya. Ang sandali ng kanyang lubos na tagumpay at ng lubos na pagkasira ni Elias Cruz. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula niya, ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Ipinatawag ko kayong lahat ngayon dahil sa isang mahalagang usapin. Isang usapin tungkol sa integridad, disiplina at dedikasyon sa ating minamahal na kumpanya, ang Lazaro Global. Naglakad siya papunta sa gitna ng entablado. Sa likuran niya, isang malaking puting screen ang naghihintay. Ang Lazaro Global ay itinayo sa pundasyon ng kasipagan at katapatan. Pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay may diin. Hindi natin palalampasin ang sinumang sisira sa pundasyong yon. Hindi natin kukonsintihin ang mga taong nagnanakaw sa kumpanya. Nagkaroon ng bulungan sa mga empleyado. Nagnanakaw? Sino? Ang pagnanakaw ay may maraming anyo. Sabi ni Clarissa, ang kanyang mga mata ay nagsimulang maghanap sa karamihan. Hindi lang ito tungkol sa pera o kagamitan. Ang pinakamatinding pagnanakaw ay ang pagnanakaw ng oras. Sa isang senyas niya sa technician, ang screen sa likod niya ay biglang umilaw at lumitaw ang isang larawan. Isang malabong larawan ni Elias na nakatayo sa labas ng fire exit, may hawak na telepono. Sunod-sunod na lumabas ang iba pang mga larawan, kuha sa iba't ibang araw, ngunit pareho ang eksena. Si Elias, palihim na nakikipag-usap sa telepono sa oras ng trabaho, na puno ng hiyawan at bulungan ang buong silid. Lahat ng mga mata ay napalingon sa isang direksyon. Sa likurang bahagi ng kwarto, kung saan nakatayo si Elias, mag-isa. Nakatayo lang si Elias doon, nakayuko. Ang kanyang muka ay hindi makita, natatakpan ng anino. Hindi siya gumagalaw, hindi siya nagsasalita, hindi siya nagtatanggol. Para kay Clarissa, ang kanyang katahimikan ay pag-amin ng kasalanan. Si Mr. Elias Cruz, pagpapatuloy ni Clarissa, ang boses ay puno ng huwad na lungkot. Ay paulit-ulit na nahuling lumalabag sa patakaran ng kumpanya. Sa halip na magtrabaho, mas pinipili niyang unahin ang kanyang mga personal na bagay. Tiningnan niya si Elias na nananatiling hindi kumikibo.
Ito ay isang malinaw na pagpapakita ng kawalan ng respeto, isang sampal sa mukha ng bawat isa sa inyo na nagtatrabaho ng tapat at maayos. Lumakad siya palapit sa dulo ng entablado, mas malapit sa mga tao, na parang isang politikong nangangampanya. Anong mensahe ang ipaparating natin kung hahayaan lang natin ang ganitong gawain? Na okay lang maging tamad? Na okay lang mandaya? Hindi! Sagot ng ilan sa mga empleyadong tapat sa kanya. Ngumiti si Clarissa. Nasa kanya na ang lahat. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang kanyang huling salita. Ang salitang magiging musika sa kanyang pandinig. Kaya naman, nang may mabigat na puso, ngunit para sa ikabubuti ng kumpanya, tumingin siya ng diretso kay Elias. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. Effective immediately, Mr. Elias Cruz is terminated. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Naramdaman ni Clarissa ang isang alon ng kapangyarihan. Nanalo siya. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Elias. May lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit mayroon ding pagtanggap. Pagtanggap sa kanyang kapalaran. Tumalikod siya, handa nang lisanin ang silid at ang kumpanyang naging tahanan niya sa loob ng maraming taon. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang boses ang pumigil sa lahat. Isang boses na mahina. Medyo paos, ngunit puno ng bigat na nagpatigil sa paghinga ng lahat. Isang boses na nanggagaling sa pinakalikod ng silid mula sa isang anino sa tabi ng pinto. Sandali. Lahat ng na. Lahat ng ulo ay sabay-sabay na lumingon sa direksyon ng boses na yon. Mula sa dilim sa likurang bahagi ng conference room, isang figura ang dahan-dahang humakbang pasulong papunta sa liwanag. Si Mang Herminio, ang matandang lalaki na sanhi ng lahat ng gulo. Nakatayo ito roon, suot pa rin ang kanyang luma at gusuting barong. Ngunit may kakaiba sa kanyang tindig ngayon. Hindi na ito ang dating mukhang nalilito at kaawa-awa. Ngayon, ang kanyang mga balikat ay tuwid. Ang kanyang mga mata, bagamat may edad na, ay matalas at nakatutok. Kumunot ang noo ni Clarissa. Anong ginagawa ng matandang ito dito? Sino ang nagpapasok sa kanya? Security! Sigaw niya. Paano nakapasok yan dito? Palabasin niyo yan! 2 guard ang mabilis na lumapit sa matanda. Handa na itong kaladkarin palabas. Ngunit bago pa man sila makalapit, itinaas ng matanda ang isang kamay. Isang simpleng kilos, ngunit may dala itong awtoridad na nagpahinto sa 2 guard sa kanilang kinatatayuan. Naglakad ang matanda papunta sa gitna. Ang tunog ng kanyang luma at maalikabok na sapatos ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Huminto siya sa tabi ni Elias. Napatingin si Elias sa kanya. May pagtataka sa kanyang mga mata. Mang Herminio? Hindi siya pinansin ng matanda. Sa halip, ang tingin nito ay nakatuon kay Clarissa. Isang tingin na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Miss Montemayor, sabi ng matanda. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Isang kahangahangang pagtatanghal. Natawa si Clarissa, isang tawang pilit at puno ng pangiinsulto. At sino ka naman para humusga sa akin? Isang matandang palaboy na naligaw? Umalis ka na, bago pa kita ipakaladkad palabas. Hindi natinag ang matanda. Sa halip isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang mga kamay. Inalis nito ang makapal at luma niyang salamin sa mata. Pagkatapos, hinubad nito ang gusot na puting barong. At sa ilalim nito ay isang simpleng polo shirt, ngunit malinis at plansado. At habang ginagawa niya ito, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Ang mga miyembro ng Board of Directors, ang mga pinakamatataas na opisyal ng kumpanya na kanina patahimik na nakaupo sa unahan, ay isa-isang nagsitayuan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla. At pagkatapos, paggalang. Isa-isa. Sila ay yumuko.
Hindi maintindihan ni Clarissa ang nangyayari. Bakit sila yumuyuko sa isang pulubi? Ang matanda, na ngayoy wala ng salamin at luma niyang kasuotan, ay nag-angat ng tingin. Ang kanyang muka ay tila nagbago. Ang dating pagod na anyo ay napalitan ng isang anyong puno ng kapangyarihan at karunungan. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang lahat. Tumingin siya sa paligid, sa bawat empleyadong nakatulala at naguguluhan. Tumingin siya kay Clarissa na ngayon ay nagsisimula ng mamutla. At sa huli, tumingin siya sa mikroponong nasa entablado. Naglakad siya paakyat. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat hakbang ay may kasaysayan. Kinuha niya ang mikropono, huminga siya ng malalim. At nang siya ay magsalita, ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang mahinang matanda. Ito ay boses na sanay mag-utos, isang boses na nagtayo ng isang imperyo. Sa loob ng isang buwan, panimula niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nagpanggap akong isang ordinaryong tao, isang matandang nangangailangan ng tulong. Gusto kong makita kung ano na ang nangyari sa kumpanyang binuo ko mula sa dugo at pawis. Napatakip ng bibig ang ilang empleyado. Ang iba ay napaurong. Si Clarissa ay nanlalaki ang mga mata. Hindi makahinga. Ang kanyang utak ay pilit na pinoproseso ang imposible. Ang matanda ay tumingin ng diretso sa kanya. Ang nangiti ay nawala na. Napalitan ng isang malamig at seryosong ekspresyon. Ang pangalan ko. Pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay parang isang dagok. Ay hindi Herminio. Ako si Benedicto Lazaro, ang nag-iisang tagapagtatag ng Lazaro Global. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig sa buong silid. Ang mundo ni Clarissa ay gumuho sa isang iglap. Ang sahig na kanyang kinatatayuan ay tila biglang nawala. Ang matandang hinamak niya, sinigawan, at tinawag na pulubi ay ang hari ng kahariang ito. Si Elias naman, na nakatayo sa likuran, ay napasandal sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay nanlambot. Tinitigan niya ang lalaking nasa entablado, ang lalaking nagbigay sa kanya ng kamote Q, ang lalaking nakinig sa kanyang mga problema. Hindi si Mang Herminio, kundi si Don Benedicto Lazaro. Ang alamat. Ngunit hindi pa tapos si Benedicto. Ibinaling niyang muli ang kanyang matalas na tingin kay Clarissa, na ngayon ay nanginginig na parang isang dahon sa gitna ng bagyo. Ang kanyang boses ay bumaba, naging malamig na parang yelo. Miss Montemayor, hindi pa tayo tapos. Mayroon pa tayong isang kasalanan na kailangang pagbayaran. Nakatayo si Benedicto Lazaro sa entablado, hindi bilang si Mang Herminio, kundi bilang ang kapangyarihan mismo na bumuo sa bawat sulok ng gusaling iyon. Ang kanyang presensya ay bumalot sa buong silid, nagpatahimik sa bawat bulungan, nagpatigil sa bawat paghinga. Ang tingin niya ay nakapako kay Clarissa. Si Clarissa, na kanina lang ay isang reynang naghahatol, ngayon ay isang bilanggo na naghihintay ng kanyang sentensya. Ang kulay ng kanyang muka ay mas maputla pa sa puting screen sa likuran niya. Kasalanan, ulit ni Benedicto. Ang boses ay mababa, ngunit malinaw. Isang kasalanan na mas matagal nang nabaon kaysa sa alikabok sa bodega ng kumpanyang ito. Sa isang senyas niya sa technician, ang mga litrato ni Elias sa screen ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang imahe, isang dokumento, isang lumang proposal. Ang papel ay naninilaw na. Ang sulat kamay ay bahagyang kumukupas na. Proposal for Process Improvement. May akda. Elias Cruz. Sa tabi nito, lumitaw ang isa pang dokumento. Mas bago, nakatype, mas profesional tingnan. Proposal for Process Improvement, may akda. Clarissa Montemayor magkatabi. Ang orihinal at ang kopya. Ang katotohanan at ang kasinungalingan. Isang malakas na ang narinig mula sa mga empleyado. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Maraming taon na ang nakalipas. Pagsasalaysay ni Benedicto, ang boses ay parang isang hukom
na nagbabasa ng hatol. Isang batang empleyado, puno ng pangarap at magagandang ideya, ang nagtiwala sa kanyang katrabaho. Ibinigay niya ang kanyang pinaghirapang proposal sa pag-asang makakatulong ito sa kanilang dalawa. Tumingin siya kay Elias na nakatayo pa rin sa likuran, nakatulala. Ngunit ang tiwalang yon ay tinapakan, ang ideya ay ninakaw, ang pangalan ay binura at pinalitan. Ang isang tao ay umangat gamit ang kasinungalingan, habang ang isa naman ay naiwan sa anino, nawalan ng pag-asa. Ang bawat salita ni Benedicto ay parang martilyong pumupukpok sa konsensya ni Clarissa. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mamahaling bestida ay kumalat sa maruming entablado. Humagulgol siya. Hindi isang paghagulgol ng pagsisisi, kundi isang paghagulgol ng pagkatalo. Hindi totoo yan. Pautal-utal niyang sabi. Ngunit alam ng lahat na nagsisinungaling siya. Ang ebidensya ay nasa screen para makita ng lahat. Hindi totoo? Tanong ni Benedicto. Kung ganoon, bakit sa loob ng isang buwan kong pagmamasid, ang tanging nakita kong nagpakita ng tunay na malasakit sa kapwa ay ang taong sinubukan mong wasakin? Humarap si Benedicto sa lahat. Ang mga tawag na ginawa ni Elias Cruz, sabi niya, ang boses ay lumalakas, ay hindi para sa tsismis. Ito ay mga tawag sa isang doktor sa probinsya para kamustahin ang kanyang inang may malubhang karamdaman. Ang oras na ninakaw niya ay ang oras na dapat sana ay para sa kanyang sariling pahinga. Ngunit ginamit niya para siguraduhing may pambili ng gamot ang kanyang pamilya. Isang kolektibong buntong hininga ng awa at pag-unawa ang narinig mula sa mga tao. Iyan ba ang taong dapat tanggalin? Tanong ni Benedicto. O ang taong dapat nating tularan? Walang nagsalita. Nilapitan ni Benedicto si Clarissa na umiyak pa rin sa sahig. Tungkol naman sa iyo, Miss Montemayor, sabi niya, ang boses ay bumalik sa pagiging malamig. Ang pinakamadaling gawin ay tanggalin ka. Itapon ka na parang basura. Pero natutunan ko sa isang buwan kong pagiging pulubi na ang lahat ng tao ay may halaga. Tumingin siya sa paligid. Kaya hindi kita tatanggalin. Nagulat si Clarissa. Nagulat ang lahat. Sa halip, pagpapatuloy ni Benedicto, babalik ka sa simula. Magsisimula ka bukas bilang isang miyembro ng maintenance staff. Ikaw ang maglilinis ng mga banyo. Ikaw ang magmop ng sahig. Ikaw ang magtatapon ng basura. Matututunan mo kung ano ang pakiramdam ng nasa ibaba para balang araw, kung bibigyan ka ulit ng pagkakataong umangat, alam mo na kung paano rumespeto. Ito ay isang hatol na mas masakit pa sa pagkakatanggal. Isang hatol na sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos, humarap si Benedicto Lazaro kay Elias Cruz. Naglakad siya pababa ng entablado at sa harap ng lahat, nilapitan niya ang tahimik na janitor. At ikaw naman, Elias Cruz, sabi niya. At sa unang pagkakataon, isang ngangiti ang sumilay sa labi ng matandang bilyonaryo. Isang ngiting puno ng pag-asa. Ang isang taong may talino sa isip at kabutihan sa puso ay hindi nararapat magtago sa anino. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Elias. Mula sa araw na ito, ikaw ay hindi na isang janitor. Ikaw na ang magiging personal kong protege. Ikaw ang taong sasanayin ko para balang araw ay pamunuan ng kumpanyang ito. Sa sandaling iyon, ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Elias ay tuluyan ng bumuhos. Hindi luha ng lungkot, hindi luha ng galit, kundi luha ng pasasalamat sa isang hustisyang hindi niya inaasahang darating. Isang buwan na ang lumipas. Ang hangin sa loob ng Lazaro Global ay nagbago. Ang dating takot at tensyon ay napalitan ng isang kakaibang pag-asa. Ang kwento tungkol sa paghuhukom sa conference room ay naging isang alamat. Ipinapasa sa bawat bagong empleyado.
Sa loob ng pinakamalaking opisina, sa pinakamataas na palapag, ang opisina ng CEO, nakatayo si Elias Cruz sa harap ng malaking bintanang salamin, nakatingin sa syudad sa ibaba. Hindi na gusgusing uniforme ng janitor ang suot niya. Ngayon, suot niya ay isang simpleng kulay abong suit na saktong-sakto sa kanyang katawan. Regalo mula kay Don Benedicto. Ngunit kahit nakabihis na siya ng maayos, mayroon pa ring bahid ng pagkailang sa kanyang mga kilos. Pakiramdam niya ay isa pa rin siyang nanghihiram ng damit. Maganda ang tanawin, hindi ba? Ang boses ni Don Benedicto ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Nakaupo ang matanda sa isang silya sa gilid. Hawak ang 2 tasa ng kape. Opo, Don Benedicto, sagot ni Elias. Medyo nahihiya pa ring tawagin ang matanda sa tunay nitong pangalan. Huwag mo na akong tawaging Don, sabi ng matanda. Iniabot sa kanya ang 1 tasa. Tito Beneng na lang. Tutal, parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Elias. Sa loob ng 1 buwan. 1 buwan, naging masugid siyang estudyante. Si Don Benedicto mismo ang nagtuturo sa kanya ng lahat. Mula sa pagbabasa ng mga financial reports hanggang sa pakikipag-usap sa mga international clients. Natuklasan nilang muli ang talinong, matagal nang natutulog sa loob ni Elias, ang talino ng isang arkitekto na may pambihirang pananaw. Tumawag pala ang doktor mula sa St. Luke's kanina, sabi ni Don Benedicto habang humihigop ng kape. Napatingin si Elias, may kaba sa kanyang dibdib. Ano po ang sabi? Tito Benning. Magaling ang pagresponde ng nanay mo sa mga bagong gamot. Sa susunod na linggo, maaari na siyang ilabas ng ospital. Ang balitang yon ay parang musikang nagpatanggal sa lahat ng natitirang bigat sa puso ni Elias. Ang kanyang ina, ang pinakamahalagang tao sa buhay niya, ay ligtas na. Salamat sa tulong ng matanda na ilipat niya ito sa pinakamagaling na ospital sa Maynila. Salamat po, Tito Benning. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Ang pasasalamat mo ay ang pagbutihin mo ang iyong pag-aaral, sagot ng matanda. Dahil malapit ko nang ipasa sa iyo ang lahat ng sakit ng ulo na ito. Nagtawanan silang dalawa. Maya-maya, habang naglalakad si Elias sa hallway para kumuha ng ilang dokumento, isang pamilyar na anino ang kanyang nakita sa dulo ng pasilyo. Isang babae, nakauniforme ng maintenance staff na matiyagang nagmop ng sahig. Si Clarissa. Automatiko siyang huminto. Naramdaman din ni Clarissa ang kanyang presensya. Huminto rin ito sa pagmop at dahan-dahang nag-angat ng tingin. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng mahabang hallway. Walang ngiti, walang galit, walang anumang salita. Sa mukha ni Clarissa, nawala na ang dating kayabangan. Napalitan ito ng pagod, ngunit meron ding isang bagay na bago, isang uri ng katahimikan. Habang nagkakatitigan sila, isang sales agent ang nagmamadaling dumaan at aksidenteng nabitawan ang isang tambak ng folder. Kumalat ang mga papel sa sahig, sa mismong sahig na kalilinis lang ni Clarissa. "Ay, sorry," sabi ng agent. Bago pa man makapagsalita si Elias, yumuko na si Clarissa at nagsimulang pulutin ang mga papel, isa-isa. "Salamat," sabi ng agent. Medyo nagulat sa kilos ni Clarissa. "Walang anuman," sagot ni Clarissa sa mahinang boses. Iyon lang, ngunit para kay Elias, ang eksenang yon ay nagsabi ng lahat. Nagpatuloy si Elias sa paglalakad. Nang magkasalubong sila ni Clarissa, maraan siyang tumango. Isang tango ng pagkilala. Isang tango ng pagpapatawad. Ganoon din ang isinukli ni Clarissa. Isang marahang tango bago muling yumuko at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Pagbalik ni Elias sa opisina, inilapag ni Don Benedicto ang isang susi sa ibabaw ng malaking mesa. Isang gintong susi. "Ano po ito, Tito?" "Susi yan ng opisina na ito," sagot ng matanda. "Minsan, kailangan kong umalis para magbakasyon. Kailangan may maiwan dito para magpatakbo ng lahat."
Tumingin siya kay Elias. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit puno ng tiwala. Handa ka na. Gabi na. Ang mga ilaw ng syudad ay parang mga bituin na kumikinang sa ibaba. Ang mga sasakyan ay tila mga alitaptap na gumagapang sa mga kalsada. Nakatayo si Elias Cruz sa gitna ng opisina ng CEO. Mag-isa, ang katahimikan ay malalim. Tanging ang mahinang ugong lang ng aircon ang maririnig. Kanina pa umalis si Tito Bening. Iniwan sa kanya ang bigat at karangalan ng silid na yon. Nilapitan niya ang malaking mesa na gawa sa mahogany. Ang dating kinatatakutan niyang lugar, ang sentro ng kapangyarihan sa gusaling ito, ay ngayon nasa ilalim na ng kanyang pangangalaga. Hindi niya naramdaman ang pagkamakapangyarihan. Sa halip, ang naramdaman niya ay ang bigat ng responsibilidad, ang bigat ng tiwala ng libu-libong empleyadong umaasa sa kanya. Mula sa kanyang bagong leather briefcase, kinuha niya ang isang maliit na picture frame, isang lumang litrato. Ang litrato ng kanyang ina, noong ito ay bata pa at malakas. Ang nangiti nito ay abot tenga. Maingat niyang inilagay ang litrato sa gilid ng mesa. Iyon ang kanyang tunay na yaman. Iyon ang kanyang tunay na lakas. Napaupo siya sa malambot na upuan ng CEO. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang sariling maglakbay pabalik. Naalala niya ang sarili bilang isang janitor na laging nakayuko, pilit na nagiging invisible. Naalala niya ang sakit ng pagtataksil, ang hapdi ng pangmamaliit. Naalala niya si Mang Herminio, ang kabaitan nito, ang kamote Q, ang mga salitang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Hindi niya inasahan ang lahat ng ito. Hindi niya ito pinangarap. Ang tanging gusto niya lang noon ay isang tahimik na buhay, isang sapat na sahod para sa kanyang ina. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Idinilat niya ang kanyang mga mata at tiningnan ang syudad sa labas. Mula sa itaas, ang lahat ay mukhang maliit. Ngunit alam niya, sa bawat maliit na ilaw na yon, mayroong isang kwento, mayroong isang pangarap, mayroong isang pamilyang naghihintay, tulad niya. Kinuha niya ang telepono sa mesa. Hindi niya tinawagan ng isang kliyente o isang board member. Ang una niyang tinawagan ay ang head ng maintenance department. Mang Lito, si Elias po ito. Opo, si Elias Cruz. Kumusta po kayo dyan? Kumusta po ang mga kasamahan natin? Baka pwede po tayong magkape minsan. May mga ideya lang po ako kung paano natin mapapabuti ang kalagayan ninyo. Pagkatapos ng tawag, binuksan niya ang kanyang computer. Nagsimula siyang mag-type ng kanyang unang opisyal na memo bilang acting CEO. Hindi ito tungkol sa kita. Hindi ito tungkol sa sales target. Ang subject ng email, isang patakaran ng respeto at pakikiramay, a policy of respect and compassion. Isinulat niya ang tungkol sa kahalagahan ng pagtingin sa bawat isa bilang tao, hindi bilang isang posisyon. Isinulat niya na mula sa araw na yon, ang bawat empleyado, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, ay may karapatang pakinggan. Nang matapos siya, sumandal siya sa kanyang upuan. Tiningnan niya ang litrato ng kanyang ina. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo. Isang ngiting hindi na kailangang itago. Hindi na siya ang janitor na takot sa anino. Hindi na siya ang biktimang nagtatago sa nakaraan. Siya si Elias Cruz at handa na siya. At dito nagtatapos ang kwento ng pag-angat ni Elias Cruz at ang aral na iniwan ni Don Benedicto Lazaro sa Lazaro Global. Mula sa puso ng inyong manunulat, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng ating istorya. Habang isinusulat ko ang paglalakbay na ito, naramdaman ko ang bawat hirap at tagumpay ng ating mga tauhan. Nais kong lumikha hindi lamang ng isang kwento, kundi ng isang salamin kung saan maaaring makita natin ang mga piraso ng ating sarili, ang ating mga takot, ang ating mga pangarap, at ang ating walang hanggang kakayahang maging mabuti. Ang kwentong ito ay isang simpleng paalala
na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman nasusukat sa kinang ng kanyang kasuotan, sa taas ng kanyang posisyon o sa laman ng kanyang bulsa. Ang tunay na halaga ay natatagpuan sa bigat ng puso, sa tapang na manindigan para sa tama, at sa kakayahang magpakita ng habag sa isang mundong madalas ay malupit. Sana, sa pagtatapos ng ating munting paglalakbay, ay may naiwan itong isang butil ng inspirasyon sa inyong mga puso. Isang paalala na sa bawat isa sa atin, gaano man tayo kaliit sa tingin ng iba, ay nananahan ng isang pusong may kakayahang gumawa ng malaking pagbabago. Maraming salamat muli sa inyong mahalagang oras. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Kung mayroong isang aral o eksena na tumatak sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section. Nais ko kayong marinig.